Na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Risa Ontiveros. Cannot take criticism, bengatibo ka. Naghahain naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice Prosecution Service. Kaso po, isa laban kay Michael Maurilio at yung isa namang kaso laban sa 6 na vloggers at si Attorney Ferdinand Topacio. So, ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Maghaharap kami sa hukuman. Ayaw niya mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. At sa loob-loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, baby! Wala kang parliamentary immunity niyan! Nasa hukuman ka, baby! Attorney, parang kamana kay Attorney Espicio. Mundo yan, baby! 33 taon ako nasa hukuman, baby! Hindi mo ako pwedeng pakontem dyan, baby! Alam nyo, ako naman, walang problema sa akin yan. Napag-usapan nyo rin yung demanda. Unang-una, di ba sinabi ko nga kay Risa Ontiveros, i-demanda mo ako. Bakit ko siya hinamon? Unang-una, totoo naman yung sinasabi ko. Yung sinasabi niyang cyber libel. Totoo naman may video, di ba nga? At walang malis. Anyway, hindi ko nasasabihin yung depensa ko. Hayaan mo siyang manghula. Number 2, gusto kong i-expose si Risa Ontiveros for what she is. Na hindi siya karapat-dapat maging pangulo sapagkat hindi niya kaya na kinikriticize siya. Si Pangulong Duterte, wala namang idinimanda yun na kahit sino for libel. Wala, di ba? Opo, wala. Yung iba dyan, wala naman dinidemanda. Si Sara Duterte, walang dinimanda. At hindi lang mga Duterte, marami naman pong public officials, hindi naman balat sibuyas. Bago, number 2, kengkoy pa itong si Risa. Eto para sabihin ko sa iyo kung gaano ka-kengkoy itong taong ito. Di ba? Siya yung tinuligsa. Siya yung kinriticize namin. Etong sabi niya, nagtago pa sa likuran ng Senado. Mag-isa na lang nga siya ron sa Senado. Eto pa sinabi niya, ayon sa GMA News Online. Sabi ni Risa Ontiveros, and I quote, "Yang video na yan, yung pagkalat niyan, yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan." Unquote. Okay, Risa. Ang daming senador hindi naman nagdidemanda ng libel. Bakit sinama mo yung Senado? Number 2, ikaw ang ini-criticize. Bakit sinama mo yung Senado? Ba't nagtago ka sa likod ng Senado? Insecure match? Number 3, di ba sinabi mo kay Attorney Reginald Tongol, bakit mo you do not speak for the Senate? Wala naman sinasabi si Attorney Tongol na he is speaking for the Senate. Now, you are speaking for the Senate. Sasabihin mo hindi papayag ang Senado dyan? Wala man naman nagsasabing ibang senador kundi ikaw na hindi sila payag Risa Ontiveros, you also do not speak for the Senate. Bakit yung ayaw mong gawin ng ibang tao ginagawa mo? Yan, na-reveal na kung anong tunay na pagkatao mo, Risa Ontiveros. Cannot take criticism, bengatibo ka. Totoo naman may video. Totoo namang may kidnapping case ka dati magtitestigo si Jing Paras. Totoo namang may demanda ka dahil dun sa witness tampering sa Farmally. Uulitin ko rito. Wala namang hindi totoo sa sinabi namin. Ngunit hindi mo, sabi nga dun sa A Few Good Men, di ba yung karakter ni Jack Nicholson? You want the truth? You can't handle the truth. Bakit ka ibobotong presidente kung ganyan ka? At importante po na tinatalakay yang karakter mo because you are a public figure. Importante dahil gusto mong magpangulo, dapat talagang suriin ang pagkatao mo bilang pangulo. That is why there's freedom of speech. That is why there's freedom
of the press. Oh. Doon nagkamali yung ano niya, advisor niya. Ang pinakamagandang mangyayari dito, she will have to testify. Oh. Maghaharap kami sa hukuman. Oh. Wala sa Senado. Wala. Oo. At kung ayaw niya mag-testify, tatawagin ko siya as hostile witness. Oh. At sa loob-loob ko habang kami nasa hukuman at ako'y abogado for 33 years. You're in my world now, baby! Wala kang parliamentary immunity niyan! Nasa hukuman ka, baby! Attorney, parang kamana ka kay Attorney Espicio. Yo, mundo ko yan, baby! Tatlong taon ako nasa hukuman, baby! Hindi ba ako pwedeng pa-contempt dyan, baby? Mga kaibigan, masaya lang po si Attorney. Yan. Dahil maaga siya dumating. Siya ay pumasok sa patibong! Grabe, Evil laughter. Ayan. Para lang pelikula no? Ayun, ganito. Nakita kita, Attorney, dito. Well, anyway, marami pong nagpapasalamat. Si Risa kasi talaga, Gusto niya talaga ako maging senador, Pinasisikat niya ako. Mahirap yan, mahirap. Sakit ng tiyan ko. Attorney, mahirap na trabaho yan. Alam mo, parang mas inspirado kung mag-komentaryo pagka naka-Dennis Antinor Pink ako. Oo, di ba? Yan ang tawag siguro dito sa DWIC. Ayan. The Dennis Antinor Pink. Ay, nako. Anyway, speaking of which, okay. Speaking of which, eto sa patuloy nilang paninira kay Sara at sa patuloy nilang pagpapaangat sa sarili nila, alam mo ba ang naging resulta, Ma'am Jubes? Ano po yun? Wala, eto. Kasi ito yung latest. Lalong disgrasya. Are ang latest survey from Tangiers. Yan, sample size 2,000. Opo. Yan, margin of error 2% plus minus 2028 Presidential Preferential Survey June 20 to 2022. Hello, nakang haba nun Grabe Ang number 9 na gusto ng Pilipino na maging Pangulo ay si, drum roll please, Amy Marcos, 1%. 1%. Masyadong mababa si Senator Marcos. Uulitin ko sa mga hindi nakakuha, masyadong mababa. Si ate, si Manang. Pero loves ko yan, Mabait naman yan. Number 8. Okay. 1% and 1%. Opo. Robin Padilla. Wow. Pumasok sa 8 Number 8. Okay. Number 7. Na may 3%. 3% nomás. Si Senor. Si Cheese Escudero. Meron namang 3%. Ang ating kaibigan, si Risa Ontiveros. Oh, yeah. Eto. Ang number 5. Si Ispekir.